Alam mo, may kapangyarihan pala ang korte na pigilan kang umalis ng bansa. Ngayon, paano ba talaga to gumagana? At kailan ba ito pwedeng gamitin? Ano yung mga limitasyon? Lalo na siguro kung ang usapan ay tungkol sa terorismo. Ngayon, himay-mayin natin tong mga source material na dala mo. May mga kaso dito galing Korte Suprema. Tapos may gabay din tungkol sa Hold Departure Order, yung HDO. At isa pa yung mas bago ata, yung Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Ano nga ba pinagkaiba nila? Bakit kailangan nating malaman to? Simulan na natin. Okay, unahin natin yung HDO, yung Hold Departure Order. Nakita ko dito sa mga lumang kaso, sina Judge Abalos, Judge Mendoza, tapos dalawa pa galing MTC, Municipal Trial Courts. Parang nagka-issue dati, no? Nareprimand pa sila ng Supreme Court dahil nag-issue sila ng HDO. Ano bang nangyari doon? Oo. Kasi yung Supreme Court Circular number 3997, napakalinaw nun eh. Ang sabi doon, tanging ang mga Regional Trial Court, yung RTC, sila lang ang may power na mag-issue ng HDO sa mga criminal cases, ha? RTC lang. Oo, RTC lang at hindi lang basta kahit anong kaso sa RTC. Dapat yung kaso nasa ilalim ng exclusive jurisdiction nila. Ibig sabihin, sila talaga yung unang dapat dumidinig ng kaso. Ah! Yung mga judge na nabanggit mo, nasa MTC sila. Mas mababang korte yun kaysa RTC. So nung nag-issue sila ng HDO, parang lumampas sila sa authority nila based doon sa circular. Kaya pala. Dito siguro papasok yung legal principle na, ano nga yun? Expressio unius est exclusio alterius. Yun ba yun? Yung kapag may binanggit na isa, Eksakto. ibig sabihin, hindi kasama yung iba. So dahil RTC lang ang nasa Circular 3997, automatic nang labas ang MTC. Issuance power na yon, according sa circular. At syempre, nandyan din yung konsepto ng jurisdiction mismo, di ba? Oo nga. Yung saklaw ng kapangyarihan ng korte. So, nilinaw lang ng SCE yung hangganan ng MTC pagdating sa HDO. Tapos nabasa ko rin, parang hindi raw tinanggap ng Korte Suprema yung mga paliwanag nila. Yung parang, ay, sorry, honest mistake lang po or hindi ko po alam yung circular. Hindi pwede yung ganon. Hindi talaga. Kasi binigyang diin ng SC yung Canon 3, Rule 3.01 ng Code of Judicial Conduct. Sinasabi doon na obligasyon ng mga judge na maging updated sa batas. Kailangan alam nila yung mga rules, yung mga circulars. Ito yung tinatawag na judicial competence. Okay. Hindi pwedeng excuse yung ignorance of the law, lalo na kung judge ka. Trabaho nilang alamin at ipatubad ng tama yung batas. Sige. Malinaw na yung sa HDO based sa Circular 3997. Ngayon, lipat tayo dito sa parang mas bago at baka mas komplikado. Itong Precautionary Hold Departure Order, PHDO. Particular tong nabanggit dun sa source mo na gabay sa anti-terrorismo. Under ito ng Anti-Terrorism Act of 2020, yung RA 11479, at may rules din palang SC para dito, yung AM No 22-02-19-SC. Anong pinagkaiba nito sa HDO na pinag-usapan natin? Malaki ang pagkakaiba. Kasi ang PHDO, isa siyang preventive measure. At mas specific yung scope niya. Ito, utos galing sa isang designated na RTC. Hindi kahit anong RTC lang ha. May mga piling RTC na inatasan humawak ng kaso under the Anti-Terrorism Act. Specifically yung sections 4 to 12 nun. Designated RTCs lang pala? Oo. Tapos yung utos para sa Bureau of Immigration para pigilan yung pag-alis ng bansa ng isang tao na ito importante, pinaghihinalang pa lang, suspected o nasasakdal na, charged. Teka, pinaghihinalang, ibig sabihin, wow, pwede siyang ma-issue kahit hindi pa formal na may kaso sa korte yung tao? Ganun ba? Oo, at yan talaga ang isang major difference niya sa HDO. Pwedeng mag-apply yung prosecutor para sa PHDO bago pa man maisampa yung formal na information o sakdal sa korte. Kaya nga, precautionary pang-ingat,
para mapigilan yung pagtakas habang baka ongoing pa yung investigation or case build-up. Mukhang ang bigat na tool nito para sa gobyerno, no? Pero dahil nga precautionary at pwede bago pa ang kaso, siguro naman mas mahigpit yung requirements para mag-grant to kumpara sa HDO. Definitely. Mas mahigpit. Kailangan mapatunayan ng prosecutor na nag-a-apply sa designated RTC yung mga sumusunod. Una, dapat may probable cause. May sapat na basehan na maniwala na yung target na tao posibleng lumabag dun sa specific sections ng Anti-Terrorism Act na nabanggit. Okay, probable cause. Ano pa? Pangalawa, kailangan maipakita na may high probability of flight. Hindi lang sapat na suspect siya. Dapat may ebidensya na malaki talaga yung tsansa na aalis siya ng Pilipinas para iwasan yung, alam mo na, pag-aresto at paglilitis. High probability of flight. Okay, gets. Pangatlo. Pangatlo, kailangan mapakita na yung pag-issue ng PHDO kailangan para sa national security or public safety. May interest ng bayan na nakasalalay. National security or public safety interest. Okay? May pang-apat pa ba? Meron pa. At ito process-wise importante, yung judicial examination. Kailangan yung judge mismo, personal niyang suriin yung prosecutor at yung mga testigo niya. Under oath yan. At dapat searching questions ang gamitin. Hindi pwedeng basta-basta lang. Kailangan talagang busiin ng judge. Tapos nabanggit mo rin kanina, yung application pala ay ex parte. Yung ba yung walang paunang abiso dun sa target ng PHDO? Oo, ex parte application to. So, hindi mo na malalaman nung respondent na may request na pala para pigilan siyang umalis. Ang logic daw dyan, para hindi siya lalong magmadaling tumakas kung nalaman niyang pinipigilan na siya. Okay, practical yung reason. Pero paano kung na-approve nga yung PHDO, tapos naharang yung tao sa airport, may laban pa ba siya? Pwede niya bang questionin yun? Nasaan yung due process niya? Magandang tanong yan. Dito ngayon papasok yung safeguard para sa respondent. Kahit ex parte nakuha yung order, yung taong napatawan ng PHDO may karapatan siyang mag-file ng verified motion sa korte. Verified motion? Ano yun? Yun yung formal na request na may kasamang panunumpa para hilingin na i-lift o tanggalin na yung PHDO. Pwede niyang sabihin, wala namang probable cause, or hindi naman ako flight risk, or hindi naman to kailangan for national security. Pwede siyang kumontra. Oo. At eto pa ang mahalaga. Dapat i-resolve ng korte yung motion na yan sa pamamagitan ng isang summary hearing. Mabilis na pagdinig lang. At dapat may desisyon sa loob ng 24 oras mula matapos yung hearing. Wow, 24 hours lang. Yeah. Ang bilis. Mabilis dapat para masiguro na hindi basta-basta lang mananatili yung restriction kung may basehan nga para tanggalin. Pero habang hindi pa nalilift ng korte, effective pa rin yung PHDO. Okay. So lumilinaw na yung pagkakaiba. Yung HDO based dun sa lumang circular para sa RTC sa mga kaso na hawak na nila at usually after na ma-file yung kaso. Yung PHDO, mas specific para sa designated RTCs lang, para sa mga particular na terrorism offenses under ATA, pwede kahit bago pa ang kaso pero mas mataas yung standard of proof. Kailangan may probable cause, may high probability of flight at national security concern. Parang ito yung naging sagot ng batas sa challenge na paano mapipigilan yung pagtatakas ng mga high-risk individuals sa mga seryosong kaso, no? Tama. At kung titingnan natin sa mas malawak na picture, dito nagkakaroon ng tension, di ba? Yung kapangyarihan ng state na protektahan yung sarili niya at yung publiko laban sa terorismo versus yung karapatan ng bawat tao na mag-travel. Right to travel na isang fundamental right yan under ng constitution natin. Bagamat hindi siya absolute ha. Oo naman. Ang PHDO, isa siyang legal mechanism na basically nililimitahan yung karapatang yon. Kahit na nasa stage pa lang ng suspicion dahil nga sa tingin ng batas, napakabigat nung krimen at nung potential danger. Tapos, may binanggit ka pang isang kaso dun sa materials mo, yung Garcia v. Sandigan ba yan? 2018 ito. Anong koneksyon nito sa HDO at PHDO?
Yung Garcia case. Importante yan kasi kinilala doon ng Supreme Court yung inherent power ng mga korte. Yung likas na kapangyarihan nila, specifically ng Sandigan Bayan at RTCs na mag-issue ng mga orders tulad ng HDO para ma-preserve yung jurisdiction nila sa akusado, para hindi sila mawalan ng kitrikmet pag tumakas yung tao. Inherent power. Oo, at naging relevant din yan kasi nabanggit din dyan yung AM number 180755SC. Isa itong naunang Rule on Precautionary Hold Departure Order. Hindi pa ito specific sa terrorism noon, pero ito yung parang naglatag na ng general framework para sa PHDO. Ito yung response sa issue dati na yung DOJ ang nag-i-issue ng HDO na walang court order. So may nauna na palang konsepto ng precautionary orders? Meron na. Pero yung nasa ilalim ng Anti-Terrorism Act, yun yung mas specific, mas detalyado yung requirements for terrorism cases. Okay, sige. Subukan nating i-summarize yung mga legal principles na lumabas sa usapan natin. Tama ba tong pagkakaintindi ko? Una, jurisdiction. Malinaw kung sino dapat mag-issue. RTC para sa HDO based sa Circular 3997, tapos designated RTC para sa PHDO under ATA. Tama. Pangalala, expressio unius est exclusio alterius. Yun yung ginamit para sabihing RTC lang sa HDO noon. Correct. Pangatlo, judicial competence, yung obligasyon ng mga judge na maging updated at maalam sa batas. Bawal lang hindi ko alam. Very good. Pang-apat, due process. Kahit ex parte yung simula ng PHDO application, may right pa rin yung respondent na umapela or mag-file ng motion to lift at may summary hearing dapat. Oo, napaka-importante niyan. At panglima, yung galing sa Garcia case, inherent power of courts, yung likas na kapangyarihan ng korte na gumawa ng paraan tulad ng PHDO para masigurong hindi maaantala ang hustisya, lalo na kung tatakas yung akusado or suspect. Pasok ba lahat? Sakto. Ang galing ng pagka-synthesize mo. Yan nga yung mga core principles na umiikot sa usaping ito. Pinapakita nito kung paano sinusubukan ng legal system natin na i-balance yung iba't ibang interes at karapatan. Malinaw nga na itong PHDO, isang seryoso at makapangyarihang tool, lalo na sa laban kontra terorismo, para masigurong haharap sa batas yung mga suspect. Pero on the other hand, hindi rin natin pwedeng kalimutan na ito'y isang matinding restriction sa freedom of movement ng isang tao. Isang basic human right yan, di ba? At nangyayari ito bago pa man mapatunayan yung kasalanan niya. Minsan nga, bago pa man magkaroon ng formal na kaso. Which leads us to an important question para sa iyo na nakikinig. Oo nga, ito yung tanong na iiwan namin sa inyo para pag-isipan. Sa tingin ninyo, paano ba natin mahahanap yung tamang timpla, yung balanse sa pagitan ng, lehitimong pangangailangan ng Estado na gamitin yung PHDO para sa national security versus yung pagprotekta sa fundamental right to travel ng isang tao, lalo na kung nasa suspect stage pa lang siya? Ano sa tingin ninyo? Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-comment lang kayo. So, bilang final recap lang, pinag-usapan natin yung Hold Departure Order o HDO na based sa SC Circular 3997, limitado sa RTC para sa mga kasong saklaw nila. Tiningnan din natin yung Precautionary Hold Departure Order o PHDO na isang preventive measure sa ilalim ng Anti-Terrorism Act RA 11479 at ng AM number 2202-19SC. Ito, may mas mataas na requirements, probable cause, high probability of flight, national security interest at pwedeng i-apply bago pa man ang formal na kaso. At na-highlight natin yung mga importanteng legal doctrines, jurisdiction, expressio unius, est exclusio alterius, judicial competence, due process, at inherent power of courts. Ang mga impormasyong tinalakay natin ay base sa mga sumusunod na materyales. Yung mga kaso ni Judge Abalos, Judge Mendoza, Judge Madroño at Judge Adaoag, AM No. 99-9-141 MTCC, AM No. 0-1281 MTJ, AM No. 99-12-192 MTC, AM No. 99-8-126 MTC.
Yung gabay sa anti-terorismo tungkol sa PHDO, citing AM noon 22-AWA-19SC, RA 11479 at AM noon 18-07-05SC. At syempre, yung Garcia v. Sandiganbayan, 2018. Para tuloy-tuloy ang ating malalalim na pagsusuri sa mga ganitong usapin, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na pagtalakay.